Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang. OMG, shocking ha, grabe ang nangyari. Kumpirmado, iyak ang lahat, biglaan to. BP Sara PBBM. So yan mga kababayan ang ating alamin. Mula po rito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, bago po natin simulang panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito, may i-share lang po ako sa inyo mga kababayan. Ito po ay patungkol doon sa pag-resign ng dalawang cabinet member ni President Bongbong Marcos Jr. Ito po, mukhang magkakaroon po ng reshuffle mga kababayan. Ito. Mula po ito sa Manila Times, mga karibin natin, cabinet revamp, more exit scene. Yan mga karibin natin mukhang iniiwan na po ng kanyang mga kaalyado itong si President Bongbong Marcos Jr. Sabi nga po ng iba the boat is sinking na. That's why they are securing themselves, di ba? Siyempre, pag the boat is sinking, i-secure mo na yung sarili mo dyan. Ito na nga po yung ginagawa ng ilan po sa mga cabinet member ni President Bongbong Marcos Jr. Basahin po natin ng kaunti yung balita mga kababayan. President Ferdinand Marcos Jr. is cracking his whip on non-performing agencies. Nako, non-performing pala. Matapos kayong pagsilbihan tatawagin yung non-performing agencies. Wow, di ba? Instead na magpasalamat sa kanyang serbisyo na inalay para sa inyo, ito pa ang kanyang makukuha, non-performing agencies. Nakakahiya naman ang exit na ito, di ba? And a revamp that may see the exit of at least 2 more cabinet members. So mayroon pa mga kababayan, So yan. Ito po yung yung gusto ko lang i-point out dito, Ito po yung gusto kong i-point out dito sa isyong ito or sa balitang ito. Ito, Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo, meanwhile, is being considered for both the NEDA and the Department of Trade Industry, the sources, Yan po mga karibin natin. Posible pong, kinukonsidera po nila si Kimbo na maging NEDA and DTI chief. Nako. Sino po ba itong si Kimbo mga kababayan? Ito po, ipapakilala po natin sa inyo si Kimbo kung sino po siya. Ito mga karibin natin, Si Kimbo, and ito. Ito po si Kimbo mga kababayan. Ito po yung bumatikos doon po sa 125 million na ginastos di umano ng 11 days ni Vice President Sara Duterte. So ano na ba ito? Bayad utang na ba itong pagtatalaga kay Kimbo? Kinukonsidered po nila na maging NIDA chief or sa DTI. Diba sa DTI resign na? Eto, tota rin po nila ang ipapalit. Sa bagay, panahon nila yan eto yung panahon nila. Pero ang nakakaano lang mga karibin natin, kasi parang ang lumalabas dito, wala na bang eto, opinion ko lang po ito wala na bang mas magaling kay Kimbo, na mamahala dyan sa NEDA or sa DTI?
Kasi ang lumalabas po mga kababayan, no? Tumatanaw po ng utang na loob yung administrasyon. Ha? Doon sa pagbira, di ba? Doon sa mga pagbira, pagbanat ni Kimbo dito kay Vice President Sara Duterte. Yan po yung aking opinion mga karibin natin. Ewan ko lang po sa inyo kung ano po ang take nyo dito ha. Kasi si Kimbo po ang gustong ipalit, kino-considered nila. Wala, may palakpakan po natin. Pero, eto the boat is sinking nga mga kababayan. Bakit kaya? Ito ang tanong ng taong bayan eh. Bakit? Bali tatlo po yung nag-resign, di ba? Si Vice President Sara Duterte, yung sa DTI at saka yung isa pa, no? Tatlo po. Ang tanong, bakit po sila nagre-resign? Yung isa, sinasabing babalik sa private sector. Well, anyway, mga desisyon naman nila yan. Pero, di ba, magtataka ka rin kung bakit, di ba? Kung bakit magre-resign. Nandyan na nga, may posisyon na. Well, anyway, sabi naman nila, non-performing agencies. So, yan mga kababayan. Congratulations po sa mga non-performing agencies ninyo. Diba? Well, ano naman po ang inyong reaction dyan? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan. Ito pa mga karibin natin, no? Itong akbayan, kinonsidered po si Senator Ressa Hontiveros na beacon of hope ng bansa. Saang parte ni ni Senator Ressa Hontiveros ang nakikitang pag-asa ng bayan. Diba? Ito po yung, basahin po natin ng konti yung report ng balita, no? Tinawag na beacon of hope and progress ng bansa, ng nasyon, ang Democratic Socialist Political Party na akbayan sa pangunguna ni Senate Deputy Minority Leader at Opposition Leader. May opposition pa ba? Opposition Leader Ressa Hontiveros. Nabubulol tayo sa opposition. Kaya nga mga kababayan, natatanong ko kung may opposition pa ba? Kasi itong Senator Ressa Hontiveros, Coco Pimentel, di ba? Ay mukhang kampi na rin sa administrasyon ngayon eh. Nagkakaisa po sila. Kaya nga po mga kababayan, nagtatanong tayo kung may opposition pa ba. No? Parang ang opposition ngayon si Vice President Sara Duterte na eh. Di ba? At yun talaga ang dapat. No? Sa inyo mga kababayan, nakikita nyo bang, talaga bang nakikita nyo yung pag-asa? Nakikitaan ng pag-asa at progress? Itong si Senator Ressa Hontiveros. Di ba mga karibin natin, yung akbayan ay isa po sa mga front. Eto opinion lang po ito. Front ng makakaliwa. Tama po ba mga kababayan? Protector din pala ito. Well, yung mga karibin natin, ano man po ang inyong opinion dyan, i-comment lang po sa baba para at least malaman po ng ating mga kabayan kung talaga bang ito na ang itsura ngayon Ito po ang itsura ng si Ressa Hontiveros na po ang mukha, no, ng pag-asa at progreso ng Pilipinas. Nako naman. Yun po kasi gusto nilang ipalabas nako. Ito na mga kababayan, sama-sama at sabi-sabi po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Sumagot na po, finally, si VP Sara, binasag po ang pananahimik dito po sa usapin ng security. Siya po ay nagpahayag, no? Direkta po, hindi po yung mga paligoy-ligoy na magagandang pananalita na generalize. Dinirektan niya po punto per punto, sinagot niya po si General Marbil sa kanyang open letter, no? Open letter po para po sa general, pinuno ng Philippine National Police. Noong lumabas ang issue ng pagbabawas ng aking security personnel, nagbigay agad ako ng pahayag na hindi ito makakaapekto sa aking trabaho bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas.
Hangad ko sana na matapos ng usaping ito dahil hindi hamak na napakaraming mga suliranin ng ating bansa na higit na mahalaga kaysa sa aking proteksyon. Subalit tila nakatatlong interview ka na patungkol sa akin. Sa isang banda, naintindihan kita. Sapagkat natural lang sa mga nagsisinungaling. Tignan nyo po wala na pong pakundangan, wala na pong ifs and buts. Ang paratang ni BP Sara, direkte. Ulitin ko lang, naiintindihan kita sapagkat natural lang sa mga nagsisinungaling. So dinirekta niya na po na nagsisinungaling si General Marbil. Natural lang sa mga nagsisinungaling na magkaroon ng sari-saring kwento at dahilan. Tama naman, panayang pa-interview ni Marbil. Pero hindi ko maatim ang tuloy-tuloy na panlilin lang sa aking mga kababayan. Dinirekta na. Ikaw ay nagsisinungaling at ikaw nililin lang mo sa mga interviews mo, nililin lang mo yung mga taong bayan. Ulitin ko, wala akong problema sa pagbawi sa PNP's personnel bilang security team ng Office of the Vice President. Kaya kong magtrabaho ng walang security. Okay. Ngunit may problema ako sa mga kasinungalingang ipinapahayag sa taong bayan. Direktan-direkta na po. Lalo na kung ang kasinungalingang ito ay mula mismo sa pinakamataas na opisyal ng kapulisan. Iisa-isahin ko. Okay. Ang Vice President Protection Division na isinailalim sa PSPG, hindi ko alam yung PSPG kung ano meaning. Pakitignan nyo nga po. Ayon sa utos ng NAPOLCOM ay sadyang ginawa para hindi pakialaman ng mga tulad mo. No? Dinirekta niya. Yun po yung purpose ng Presidential Protection Division. Para hindi pakialaman ng mga tulad mo ang security ko at ng mga susunod na Vice Presidente ng bansa. Malinaw ito sa dokumento ng NAPOLCOM at PNP. Okay? So hiwalay. So yan mga kabayan, ang lumalabas dito ay illegal po, no? Illegal pala yung pagtatanggal ni PNP Chief Marbil sa mga tauhan or security ni Vice President Sara Duterte. So ano kaya? Hindi kaya alam ni General Marbil na hiwalay, no? At nasa NAPOLCOM pala itong under, no? Itong mga PNP na security ni Vice President Sara Duterte. So yan mga kababayan, marami nga po, dahil nga po sa pangyayaring ito, no, marami po sa ating mga kababayan ang nananawagan, no, na mag-resign na lang daw itong si General Marbil sa bilang PNP chief. Kasi mismong si Escudero sinasabi niya nakakahiya na po ang PNP, no, sa mga ginagawa. So kaya naisip ng mga tao, ng mga netizens, maging ng ating mga ka-review, na dapat sibakin na itong si General Marbil, no? Pero ang problema lang, kahit sinasabi rin nila kung sibakin man itong si General Marbil, mga ka-review natin, malamang sa malamang tuta pa rin nila ang ilalagay nila bilang PNP chief, di ba? So wala rin pagbabago. Kasi hawak pa rin nila sa liig yung ipapalit nilang PNP chief. Maliban na lang kung talagang gagampanan, no, ng magiging bagong PNP chief yung kanyang tungkulin, no? Sinasabi rin ng ating mga kanetizen kung sa panahon po ito ni dating Pangulong Duterte ay talagang sibak na ito. Sisibakin nito agad-agad, no? May action agad na gagawin kasi sa administration pong ito wala pa po tayong naririnig about dito kung ano po ang kanilang naging komento or magiging komento dito po sa ginawa ni PNP Chief Marbil, no? Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, komento or kritisismo patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po dito, right? Maraming salamat po.